ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buwan. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyon lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Taglay ang pusong mapagpasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Patuloy tayong dumudulog, itinataas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Gayon din para na rin sa ikapapayapa ng lahat ng mga kaluluwa. Halina mga kapatid, sama-sama nating dumulog sa Diyos, aminin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura at sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na nanamnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan. Ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, bata pa po ako, nakita ko na po sa mga matatanda, sa aking mga magulang, na every time na dadaan sa simbahan, ano po ang ginagawa natin? Nag-aantanda tayo ng krus. Kinalakihan ko po ito, kaya naman, makikita mo po talaga na kahit hindi mo gawin sa sarili mo, automatic na ito po ang iyong ginagawa. Nagsasign of the cross ka.
Pero ngayon, parang ang henerasyon ay nakalimot sa ganitong gawain na every time na tayo po ay dumadaan sa harapan o sa gilid man ng simbahan, tayo ay nag-aantanda ng krus. Bakit kaya nagme-make sign of the cross tayo? Kasi ang ating pong paniniwala, ito ay tahanan ng Diyos, kung kaya't naman ang presensya ng Diyos ay nasa simbahan. At ngayon, tunay nga naman po, bakit po? Kasi ang ating pong pag-unawa na ang simbahan ang siyang daluyan ng lahat ng biyaya. Kaya kapag meron tayong hinihingi, meron tayong pinagdadaanan, saan tayo tumutungo? Sa simbahan. Dahil alam natin na ang simbahan ang portahan, ang pintuan ng daan patungo sa langit. Kaya naman siguro kahit sa mga sakramento, talagang ang simbahan ang ating huling pinatutunguhan. Kaya kahit na po sa simula ng buhay hanggang sa wakas, simbahan pa rin ang ating daraanan. Bakit po kaya ganon? Kasi kahit na po sa tinatawag nating binyag, kasal, libing, simbahan pa rin. Sa amin pong bayan, kapag may namamatay, alam niyo po kung anong ginagawa? Yung pong patay, yung pong karo ng patay, ang dadaanan po nito bago dumiretso ng sementeryo o sa huling yugto sa parokya, dumadaan muna ng harapan ng kapilya. Bakit po? Dahil ito po ay isang paggalang, ito po ay isang pagkilala na ang presensya ng Diyos ay naroroon. At ngayon po, ang ebanghelyo po natin ay tungkol sa templo ng Diyos. Bakit po kaya nagalit si Jesus at pinagtabuyan ang lahat ng mga nangangalakal doon? Mayroon pong dalawang kadahilanan. Una, kaya niya po nagtabuyan ang mga ito dahil nakita po niya na ang simbahang banal ay talagang kinalimutan ang presensya ng Diyos. Kaya naman sinira ang sacredness, kaya ang sabi, umalis kayo rito. Ito ang tahanan ng aking Ama. Kaya pinagtabuyan po niya ang mga ito dahil sila po ginawa ng halos business center itong simbahan, kaya pinag-aalis po niya. Ang ikalawang kadahilanan kung bakit si Jesus ay nagalit, dahil yung pong tinatawag nating injustice doon sa pakikitungo ng mga nangangalakal doon sa mga nagsisimba na nais na sumamba. Bakit po? Ang sabi nga po, ang mga nangangalakal ay nandoon dahil binibili nila o pinapalit nila ang mga inaalay ng mga tao sa templo. Halimbawa po, mag-aalay po itong isa at ang kanyang dala ay tupa. May checker po muna ron. Titignan kung unblemished ba o maganda ang yung tupa. Kadalasan, ang ginagawa po nila, nilalagyan po nila ng dumi ang tupa at sinasabing, hindi karapat dapat ialay yan. Pumunta ka ron, bumili ka ng tupa ron. Mas mahal po yung tupa para naman po yung po'y sila'y makapag-alay. So ang gagawin po nitong nag-aalay, wala siyang magagawa. Ibebenta niya ng palugi ang kanyang alay na tupa para makabili ng panibagong tupa na iaalay niya. Yun namang namimili, babaratin ang tupa at ngayon hindi na siya halos makapag-aalay. At ang perang ibibigay niya ay hindi sumasapat para siya ay makapag-alay. Nakakalungkot. Bakit po? Dahil ang kanyang alay ngayon ay hindi nakarating sa templo o sa dambana dahil rejected ng mga tinatawag nating nangangalakal. Kaya sa pagkakataon po ito, nagalit po si Jesus dahil doon sa injustice na ipinakikita. Mga kapatid, kapag mas lalo po nating tinignan kung ano ang pakahulugan nito para sa ating buhay, paano nga po ba natin tinuturing ang ating templo, ang ating
simbahan. Kung naniniwala po tayo na ang templo ay banal at ang templo ang tahanan ng Diyos, nangangahulugan na dapat pong ibigay po natin ang lahat ng reverence, ang lahat ng ating pong pagkilala sa presensya ng Diyos. Ang presensya niya po, every time na sineselebrate po natin ang Eucharistia. At dito, narito po ang tabernakulo kung saan si Jesus ay nananahan sa ating paninikluhod. Kinikilala po natin ang kanyang presensya at dumarating tayo at pumupunta tayo sa simbahan upang ilahad po natin ang ating sarili. Kaya nga ang sinasabi po rito ay ito, kung ito ay banal, na ang ating pong buhay ay dapat magkaroon ng tinatawag na kabanalan. Yung pong pag-aalay na ginagawa po natin, ang mga pag-aalay na ibinibigay at inihahandog natin, tanda ng ating pasasalamat. Kaya po tayo nagbibigay sa simbahan dahil naniniwala tayo na biniyayaan tayo ng Diyos at ang ibinabalik natin ay ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng tinatawag nating mga pag-aalay. Mga kapatid, ang alay nyo po ay hindi kapalit o hindi kabayaran dun sa mga kasalanang nagawa natin, kundi ang pag-aalay po natin ay ekspresyon ng ating pusong mapagpasalamat at pusong pagkilala sa lahat ng biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo po'y nagpapasalamat, nilalakipan po natin to ng sakripisyo. Bakit po? Kasi ang pasasalamat na walang sakripisyo ay hindi nagkakaroon ng tunay na kahulugan sa atin. Every time na may sakripisyo tayong ginagawa, at ito po ang ating pasasalamat, mas nagiging makabuluhan po ang bagay na ito. Hindi yung sobra, hindi yung kaunti, kundi mismong ang ating sarili ang taluktok ng ating pasasalamat. Therefore, kapag nagbigay tayo at nag-alay po tayo, hindi po kabayaran sa ating kasalanan, kundi ito ay pagkilala na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal. At ngayon, ang templong nakikita po natin ay nagre-reflect sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating katawan. Meron pong tinatawag na spirituality of stewardship. Mas madalas ang sinasabi po natin 3 T, time, talents, and treasures. Pero kapag pinag-usapan po natin ang tunay na ekspresyon at pananampalatayang pagpapahayag natin sa Diyos, hindi lamang po ito time, talents, and treasures, but also ito po'y kasama ang temple. Ano yung temple? Hindi na lamang po ang struktura o ang building ng simbahan, kundi ang temple ng ating katawan. Paano natin pinapahalagahan to? Gusto mong humaba ang buhay mo, pero nagpupuyat ka. Gusto mong humaba ang buhay mo, kain ka ng kain, parang wala nang bukas. Gusto mong humaba ang buhay mo, pero sinasamantala mo ang sarili mo. Kung ganun mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay templo ng Diyos, pahalagahan mo ang buhay na ito dahil ang templong iyong pinupuntahan at sinasambahan ay salamin lamang ng templo ng iyong pangangatawan at ang Diyos ay nananahan sa buhay mo. Ang ika-5 bahagi ng sinasabi po natin sa spirituality of stewardship, hindi lang po time, hindi lang po talents, hindi lamang po treasures, hindi lamang po temple, kundi ang sinasabi sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ay ito, ang makita ng ating sarili ay tinatawag na testifier. Tayo po ay nagpapahayag at nagwi-witness kung paano nagmamahal ang Diyos sa templo ng ating simbahan at kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang templo ng ating katawan. Gayon din naman papahalagahan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa dahil sila man ay templo rin ng Diyos. At ngayon, nagiging sagisag na ito ng ating testimony. Tayo po ay nagwi-witness kung ganong kahalaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin at kung paano nabubuhay ang Diyos sa atin. Kaya naman, the next time you enter the church, mas nakikita niyo po at mas makabuluhan ang iyong pagsamba. Bakit?
Kasi nakikita mo ang pakikitungo mo sa iyong kapwa, ang pasasalamat mo sa Diyos, ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili, at ang pananampalatayang pinapahayag mo ngayon ay hindi na lamang lutang, hindi na lamang mga inuusal na panalangin o sinisindihang kandila, kundi ang iyong pagpapahayag at ang iyong pag-aalay ay ang buhay mo ang siyang binibigay mo sa Diyos, dahil alam mo na ang katapatan natin ay masusukat kung papaano natin ibibigay ang ating pasasalamat kapag tayo ay sumasamba. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, napakaganda po ng paalala. Hindi para sabihin takutin po tayo, ikaw ay makasalanan, hindi ka karapat dapat pumasok ng simbahan. Bakit? Kasi ang simbahan ay ospital ng mga makasalanang tulad natin. Ang simbahan ay tumatanggap ng mga makasalanan. Kung sa tingin mo, sa sarili mo, ikaw ay walang kasalanan, hindi ka karapat dapat dito. Ngunit kung kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, sa harapan ng Diyos, mamahalin ka niya. Ibibigay niya sa iyo ang pagkakataong magbago, at upang mas makilala mo na ang simbahang ito ang siyang magbibigay sa iyo ng grasya para mas makita mo ang kahalagahan ng templo ng iyong katawan at iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa, nang ang iyong hain ay pumailan lang at makarating sa langit, dahil ngayon ikaw ay karapat-dapat. Mga kapatid, sa misa pong ito, dudulog tayo. No wonder ang Eucharistia, ang ibig pong sabihin po nito ay pasasalamat. Lahat ng uusalin, lahat natin, dudukutin natin, lahat ng gagawin natin sa loob ng simbahan, hayaan po natin na ito'y maging pasasalamat at pagmamahal natin sa poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang mga awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan, ating sambitin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang Katolika naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Amang panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong puso, makapaglingkod sa kapwa at sa aming mga kamay sa pamamagitan ni Jesucristo kasapwa ni ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, at ang magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siyang kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagatagang likat, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos sa hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay ang kalis na nakakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono, tentensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagadaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Bukas, Nobyembre 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na 5 ng hapon at susundan nito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang dambana ni San Judas Tadeo sa Malacanang. November 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesucristo sa sanlibutan ay sa ganap na 3 ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office, ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isusulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating Finance Office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ngayon po ang oras ng Biyernes, bukas po ang ating Finance Office sa mga gustong bumili. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa isang panalangin. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal na iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpapakumbaba ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-aalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalanawang magpapalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, sa aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ngayon pagdasal natin ang mga minamahal na yumaon, lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay.
Buong kababaang loob mo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang ang iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladaling nilang imahen at dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ng mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.